Mga kapatid, gaya ng ating sinabi sa pasimula ng ating misa, ang araw na ito ay lubhang napakahalaga para po sa amin pong kongregasyon ng Society of St. Paul at gayon din para po sa kabuuan ng Pamilya Paulino, ang lahat po ng mga kongregasyon na sinimulan ni Blessed Alberione. Sapagkat sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagsisimula ng misyon ni Blessed Giacomo Alberione. Ang petsa, August 20, 1914. At ang lugar, Alba, sa probinsya ng Piedmont, sa northern Italy. Kung pagninilayan po natin ang kwentong ito ng foundation ng life at misyon ng Society of St. Paul at ng Pauline Family, ilang mga bagay, 5 bagay ang pumapasok po sa aking pagninilay ngayong umaga. Tungkol lahat sa way of God, pamamaraan ng Diyos. Unang-una, ang pamamaraan ng Diyos, the way of God, is Bethlehem. Ito po ay paboritong expression ni Blessed Alberione. Sabi niya, God's way always begins with Bethlehem. Ang Bethlehem ay nagpapaalala sa atin sa pagsilang ng Panginoong Yesus sa isang maamoy na sabsaban sa gitna ng kadiliman ng gabi. At yun din po ang kwento ng Society of St. Paul at ng Pauline Family. Walang grand opening, walang ribbon cutting, walang pagbabasbas ng kardinal o obispo. Si Alberione nagsimula ng simple. Siya po ay rumenta ng isang maliit na bahay, naglagay ng isang maliit na imprenta, tumanggap ng ilang mga bata upang sanayin sa typographical school na inaasahan niyang maging simula ng paglilimbag ng good books. At yun po ay panahon ng kadiliman. Ang buong mundo ay nasa gitna ng isang gera. Ang unang digmaang pandaigdig. Pangalawa, God's way is not only Bethlehem, kung hindi, God's way is gradual. Dahan-dahan. Tulad ng pag-usbong ng isang binhi ng mustasa. Everything started with the seed. A remote experience. Palaging binabalikan ni Blessed Alberione na ang binhi ng kanyang ginawa ay nagsimula sa kanyang karanasan bilang isang seminarista na noon ay nag-aaral sa seminaryo ng Alba.
sa kanya pong pananalangin sa harap ng Santissimo Sacramento sa Katedral ng Alba. Noong gabing yon na naghihiwalay sa 1900s, December 31, 1900s, kanya doon nagsimula ang isang panaginip na makagawa siya ng isang bagay para sa mga tao ng bagong panahon. Mula doon, 1900s, ang kaganapan, 1914. Gradual. At hanggang ngayon, ito'y nagtutuloy. The way of God starts with Bethlehem. The way of God is gradual. The way of God is a vision. Yan ang trabaho ng Espiritu Santo. Young men will see dreams, and old men will have visions. Si Alberione, ang kanyang naging vision ay ang teknolohiya ng komunikasyon na noon ay malaki ang naging epekto sa pag-iisip ng mga tao. At para sa kanya, ito dapat ay teknolohiya na gamit din ng simbahan. Itong komunikasyon na ito, ang bagong pulpito kung saan dapat ipamalita ang ebanghelyo sa buong mundo. Ang buong mundo ang parokya. The world is the parish. Pangapat, the way of God is nurtured by prayer and devotion. Kung ang mga Heswita, palagi nilang pinagninilayan ang mga katagang ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God. Para naman kay Alberione, ang kanyang panalangin ay palaging the glory of God and peace to men. Na ang media ng komunikasyon dapat mayroong natatanging kahulugan, natatanging misyon. Ang kalwalhatian ng Diyos, pagkakaugnay-ugnay, at kapayapaan ng tao. At yan na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Sabi ng Panginoong Yesus, this is the greatest commandment. Love God, but the second is like the first. Love others. Panglima, the way of God is a way of models. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng misyon, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa pamagitan ng mga models para kay Alberione. Ang model, si Jesus bilang maestro. Way, truth, life. Siya ang laman ng misyon.
At ang pamamaraan ng misyon, si Maria, Reyna ng mga apostol, na nagbigay kay Jesus sa atin, at si San Pablo Apostol, na naging malikhain, creative sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita. Mga kapatid, ito yung challenge ng araw na ito, na sana ang pamamaraan ng Diyos na ito na nakita ni Alberione sa kanyang buhay ay patuloy na maging maalab sa lahat ng gumagawa sa media, lalong-lalo na sa mga members ng Society of St. Paul, na kailangang isulong ang gawain sa gitna ng kadiliman ng pandemya. Napakaganda ng ating narinig sa first reading ngayon. Mga salita ng pagiging matapat. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Nawa ito rin ang panalangin ng bawat Paulino sa araw na ito. Amen.